Trusted, connected, targeted. I'm Sam, live from Global TV London studio. You are watching Global TV Philippines. Catch me soon on the Reporter News with Isabel Fernandez and Chino Hansel Philyang. See you! This is Global TV London, New York, and Asia. Global TV is one of the world's largest digital content creator and transmedia platform, operating via internet, including social media platform. Ranked top 1 by international consumers of World Market for television board review for integrating multiple digital platforms on our main web portal. Its mission is to engage, entertain, and enrich audiences. This is Global TV Philippines. Trusted, connected, targeted. I'm Sam, live from Global TV London studio. You are watching Global TV Philippines. Catch me soon on the Reporter News with Isabel Fernandez and Chino Hansel Philyang. See you! This is Global TV London, New York, and Asia. Good evening po sa lahat and welcome po sa aking Live with Belle. And syempre hindi ko na po patatagalin. Meron po tayong guest ngayon. Pero bago muna yan, gusto ko muna pasalamatan si Direk S. Espiritu. Hindi po ito magiging successful kung wala po siya. At siya po ang dahilan para magkaroon ako ng interaction or interview with this very special guest for tonight. Also, gusto ko po pasalamatan din ang ating partner ngayon sa Tinig Pinoy. Hi, DJ Mitch. Sobrang galing po niya. Antabayan po natin din dito sa Global TV. Ngayon, hindi ko na po patatagalin ulit. Isang singer-songwriter, talagang nag-hit po talaga yung kanyang song. Walang iba kundi si Mr. Rene De La Rosa. Yes, hello po, good evening. Yun. Good evening. Magandang po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga tagapanood ng Global TV, London, New York, Asia. Yan, tama. At siyempre sa mga tagapakinig at followers ni DJ Belle. Maraming salamat at bigyan po ang account dito. Ayun. So, kumusta naman po kayo yung ating evening, yung ating morning? Kumusta na po kayo, Sir Rene? Okay naman, parang walang pagbabago. Umaga, gabi, puro yun ang nakikita ko kasi nandito lang ako sa bahay. Yun lang. Naka-quarantine pa rin po ba sila? Normal tayo. GCQ. Nakakatakot, di ba? GCQ. Ayun, so, kilalang-kilala po namin yung kantang Pusong Bato. Talaga namang kahit saan, kahit probinsya, kahit sa mga karaoke po, talagang hindi po nawawala yung kantang yan. Gusto po naming malaman kung sino po si Mr. Rene De La Rosa sa totoong buhay. Isa pong simpleng mamamayan at lumaki at nag-iisip sa bayan ng Baliw, Bulacan at lumuwas ng Maynila upang makapagsapalaran, taglay ng isang natatang talento sa paggawa ng sariling musika at nabigyan po ako ng break kahit papano isang naging po yung paggawa ng mga awit sa sarili natin. Bali po, mula po ba nung maliit kayo, talagang passion niyo na po magsulat? Nung elementary pa lang ako, nagkaroon kami sa school ng may mga natuturo ng rondalya. Yung mga badurya. Yes po. Yun, yan na naging kasiyahan ko kaya natuto ko mag-gitara. At yun, in-apply ko ngayon sa sarili ko na binigyan ako ng pagkakataon na pag nag-gitara ka pala, binigyan ako ni Lord ng isang talento sa paggawa ng isang simpleng awit na nagagawa ko sa magitan ng aking mga simpleng akorde.
hanggang nasanay ako at the age of 12, hanggang marami na ako nalilikang mga kanta. Pero pag binabalik ako yung mga gawa ko kanta nung dati, natatawa ako kasi malalayo sa mga gawa ko ngayon. Ganun pala pagka nag-umpisa, medyo marami pang kulang. Pero ito, sa pagkikita, dahil nahinok sa music, medyo dumali-dali na sa akin ang paggawa ng mga sariling awit. Gaano po kabilis maggawa ng kanta at saka ano pong forte ninyo? Tagalog, English, ballad? Ang forte ko talaga, lagi akong Tagalog talaga. Expertise ko. Gaano po katagal? Hindi pare-pareho. Minsan, isang kanta ko, minsan sa isang araw, hindi ko natatapos. Minsan naman, 20 minutes na natatapos ko. Tapos na. Kondisyon mo. Sino po Conforme sa yung condition. inspirasyon natin, Mr. Ren? Tagalog na singer, composer? Marami mga magaling ng mga Pilipino composers katulad nila Freddie Aguilar, mga idol natin. At Lito Camo. Lito Camo, yes. Mga magagaling na gumagawa. Mga impromptu, mga magagaling yan. May mga idol na gawa ng mga sariling awit natin, mga sariling Napansin po namin is alon. Bakit alon? Sa totoo lang, nabigay sa akin ang pangalang Alon kasi meron akong grupo dati. Binigyan kami ng break ng Alpha Records. Ngayon, Alpha Music Corporation. Ang nagbigay ng pangalan niya ng aming big boss ng Alpha Music Corporation, si Boss Buddy Rivera. Siya nagbigay ng pangalang Alon. Bali, binigay lang po yung name na yun. Banda po ito, tama? Patented yun ang pinapatent ng Alpha Music Corporation. Si Boss Buddy. Kumusta nga pala, kay Boss Alvin Rivera. Siyang mismo nangangasiwa ngayon sa lahat ng mga album ng Alon yan. At boss din namin, Alpha. Siyang may mga project ngayon na nagbibigay ng mga break sa mga sikat na mga musikero katulad ng Aegis. Yun. Si Boss Alvin Rivera ng Alpha. Ay po, sa larangan po ng musika, sa industriya natin, mahirap po kasing ma-discover agad. So, ano po ba yung mga yung balakid or shortcomings na na-meet po natin habang tinatahak po natin mahirap po yung hit mag-hit bigla. Ano po ba yung mga naranasan nating mga paghihirap? Marami din akong pinagdaanan bago ko nakahit ng isang kantang puso. Almost 200 songs ang mahigit ang mga gawa kong dito. Mga gawa niyo. Pero marami rin ako nagawang album at marami rin akong ginagawang mga kanta ng iba't ibang mga OPM artists. Yun din ang isa sa talento binigay sa akin ng Panginoon yung nakakagawa ako ng mga pag-project, mga new album ng ibang artists tulad nila Bayani at Bayani. Maraming sila Marita, Chico Romero, Baywalk Buddies, yan, mga ginagawa namin ng mga kanta. Nagko-contribute lagi ako ng compositions. Yan ang mga hanap buhay ko aside from my talent as a songwriter-singer. Ayun, sa mga viewers po natin, yung mga gustong bumate, maaari lang po kayo mag-comment dyan sa link below sa aming live. Ayun, so magtanong po tayo dito kay Sir Alon kasi alam nyo, hindi po mahirap pong maging musician. Kasi share ko lang po, ako din ay isang musikera. Nagbabanda po ako before. So from acoustic, ganon. Bali, tumutugtog ako sa sa Marikina po, sa may tulay. So, napakahirap po maging musikero. Para sa amin kasi, pag napapalakpakan kami, malaking bagay na yun Parang, di bali ng hirap, umuulan, minsan magbibigay pa pag di mo na ibirit, mga kaibigan, nagagalit pa po sa amin yun. Sabi na, hindi ka naman magaling and so on and so forth. Pero ayun, gusto nating malaman kung paano
po maging successful na musician tulad ninyo? Hindi naman basta-basta mararating ganong pwesto hangga't hindi ka nagdadaan sa hirap eh. Siyempre, lahat ng mga musikero nangangarap yan. Opo. May destiny lang talaga. Katulad ko, galing din ako sa mga bars. Tumutugtog din ako bilang isang banda, bilang sequencer din ako. Oo. Meron din ako mga singer na naging kasama sa pwestuhan, sa mga bars. Hindi naman kasi hindi laging successful ang recording. May dumating na nag-down ng recording, di ba? Hanggang bumalik ko sa bars. Yes. Oo. Eto, awa ng Diyos, siguro, naawa na dahil yung sa dami ng mga ginawa kong kanta, meron akong ginawang kanta na talagang pinasik sa tuloy na pangyari sa aking buhay. At true to life story yung puso ba to. Kaya siguro, kaya tinangkilik ng sambayanan. Pwede nyo bang ma-share yon yung Pusong Bato? Bakit po naging Pusong Bato? Yung story behind Pusong Bato? Isang awitin na naglalat ng isang istorya para sa akin na yung ako'y dumating sa yung aking may bahay at ating may bahay ay iniwan ako. At sumama doon sa aking true to life po yan, sir, no? Na-feature na yan sa magpakailanman yung buhay ko. Ano pong payo nyo sa mga kasalukuyang nakakaranas ng gano'n na naiiwanan? Basta pray lang at may darating din naman ng destiny sa inyo sa bibigyan ka ng Panginoon ng isang tapat na magiging inspirasyon mo at mag-aakay sa iyo tungo sa matuwid na landas. Kaya ako ngayon nandito, masaya dahil binigyan ako ng Panginoon ng isang mabait na may bahay, maasikaso, maralahanin, at mababait na mga anak. Sila mga inspirasyon ko, kaya ako nakarating sa kinalalagyan ko ngayon sa aking mga ditong awitin. Pinarating na awitin Pusong Bato. Tulong na nila. Mga very supportive ang aking family pagdating sa aking mga recorded songs. Sila mismo nagpo-push para i-plug yung mga bagong kanta at saka posisyon. Nakakatuwa, di ba? Yes. Yung mga nagpapas ng aking loob, nag-i-inspiration ko sila. Salamat sa akin. Meron nga dun na isang kanta na mamaya, mga kaibigan, mapapakinggan natin. Ito ay alay sa mga frontliners. Saludo po ako sa mga musicians na gumagawa ng mga makabayan na song para may touch ng asin, mga tipong ganon. Kasi bibihira na lang yung mga ganong genre sa panahon natin ngayon. Which is, sa akin lang, sa opinion ko lang, kailangan rin natin ng mga ganong makabayang kanta. Kasi Pilipino tayo eh, di po ba? Sangayon po ba kayo, Sir Rene, sa ganyan? Tama yan. Kasi sa ating industriya, maraming mga musikero na mga magagaling gumawa ng kanta. Basta yung mga nanonood dyan, ng mga songwriters, gawa lang kayo ng gawa ng kanta. Pasasaan ba't makakadali rin kayo? Basta gumawa lang kayo. Alam nyo, maganda yung kantang to. Huwag kayong mahiya, ilabas nyo. Huwag nyo itago sa baon, ilabas nyo. Malay nyo, yan ang magbibigay ng break sa inyo. Diba? Maraming mga magagaling na songwriters na lalo yung mga nanonood ngayon. Marami yan. Kaya mabuhay yung mga siyempre. Sir, any suggestion po, paano ba may paparating ang isang kanta? Magsasabit ba sa mga radyo? Mag-upload? Kasi minsan di po nila alam ang way at saka means para marinig yung kanilang kanta. Alam mo, meron nga akong kilala na songwriter na talagang malakas ang loob. Nirecord pa niya yung kanta eh. May tahol pa ng aso. Pero isinali siya sa isang song fest. Sinali. Akalain mo, wala siyang break, wala siyang connection. Pero baka nanonood siya ngayon eh. Pero inilaban niya. Kasi maganda yung gawa niyang kanta. Akalain mo.
Sasabihin ko na yung title ng kanta. Ano? Kung naalala niyo, Awiting Hanggang. Oh. Gawa yan ng Tony Cordero. Tumaban niya sa hibig love songs yan. Yung Pinoy? Oo. Yan. At in-interpret ni Mr. Messi Cordero. Maganda kasi ng kanta eh. Nirecord yan eh, mga tabutan ng aso. Pero ayun, narinig eh, kasi maganda yung kanta. Yung mga ganun ba, kaya marami tayong mga songwriters na mga galing mo, huwag kayong mahihiya. Ilaban nyo, pagka alam nyo, may laban yung kanta nyo, ilabas nyo, iparinig nyo. Maraming, hindi lamang sa koneksyon eh. Kahit wala kayong koneksyon, dalhin nyo yan sa mga recording company. Pag narinig na recording company na merong ano yan, na merong dating yan, sila mismo ang kukontak sa'yo at kukunin yung kanta at maaaring ipakanta pa sa'yo. Di ba? Yun. Oh. So mga viewers, alam na po natin yung mga composers, singers, songwriters na aspiring dyan. Yung mga, kasi minsan may nagtatanong sa Miss Bell, paano ba namin mahal yung kanta namin? Minsan pumupunta sila sa mga online din na ganyan. So, pakinggan po na, meron po tayong mga music fest, mga song fest na tumatanggap ng mga original compositions. So, pwede rin i-message si Sir Alon, baka pwede rin kayong natulungan. Meron program ngayon si Sir Benny sa Tutno. Meron siya pa song fest ngayon. Yung pa-contest ngayon sa mga songwriters. Tinatawagan ko yung lahat ng mga banda dyan, yung grupo ni Tol Sigua, ng banda, at saka ng grupo ng Fames, yung Fames namin, Filipino Artists, Musicians, Entertainment Society. Alam ko, maraming mga songwriters sa mga nakikinig ngayon. Sumali po kayo sa pa-contest ni Mr. Benny sa Tutno. Nasa likod po ni si Mr. Lito Camo, ang aming president ng Fames. At huwag po kayong mahiya. Pag alam nyo, may dating yung kanta nyo, yung likahan yung kanta, isalin nyo. Baka makadali tayo dyan. Yun. So, any embarrassing moment po nung mga performance natin, kung meron? Embarrassing, hindi ko makakalimutan nung ako kumakanta sa isang entablado. Naka-heels yung sapatos ko. Yes. Natanggal yung isa. Sa stage po ito, sa stage. Nangyari. Yung takong ko na nalaglag doon, kinuha ng mga audience. Tapos ibinato sa akin. Kaya nung ibinato, hindi naman ako ibinato na sa stage para ibalik sa akin. Kasi nakuha nila yung takong ko. Sinuot kita na po. Oo, yung nakaboots ako eh. Pag tumatapa kasi ko, may pako pa rin. Bumabaon yung pako. Yung wala yung takong. Yung sa, sa heel? Merong pako yun. Kaya hindi ko na naikabit. Ngayon, pinulot ko yung takong ko habang nag-exit ako. Paalam ako sa stage. Kaya ika-ika ako. Hanggang sa backstage, nagtatawanan yung mga kasama kong artist. Doon nakita nila yung nangyari. Yung mga experience sa mga performance, di ba? Marami mga experience sa mga iba't-iba, di ba? Sa mga hindi na makakalimutan. Sa pagsulat niyo po ng mga kanta, sino po ang naging inspirasyon niyo? At, ayun, meron po tayong tanong pang isa. Sana ba yun? Ano po bilang singer, songwriter, ang definition niyo ng pag-ibig? Ang pag-ibig, kusang dumarating yan. Ayun. Hindi mo hinahanap. Oo, nasa tabi-tabi lang yan. Basta nakaukol sa yan, bubukol yan. Yan ang definition ko ng pag-ibig. Tapos, inspirasyon po. Sa pagsulat ng mga kanta, kung may sikreto po ba tayo para maging maganda ang isang kanta? Pag ako kasi gumawa ng kanta, nasanay ako ng sabay ang melodiya at saka liriko. Na basta alam ko maganda yung melody ng na-invento ko ng melodiya, nilalapatan ko ng music. May time naman na ginagawa ko yung kanta na natatagalan, di ba? Wala kasi mapasok. Minsan yari na yung melody, wala pang lyrics. Ang hirap din. Kundi condition na. Minsan naman, meron naman akong ginagawa ng kanta, 20 minutes lang, nagtataka ko tapos na.
Sabay, sabay yun. Saan niyo po madalas ginagawa yung kanta? Kasi may iba sa kwarto lang, minsan yung may mood. Ayun yung ginawa ko yung kakawiting pusong bato sa bubungan ng bahay ko yun eh, ating gabi. Tapos anong iniinom niyo madalas para makapag-isip? Kape. Kape, sabi na, kape na. Parang hindi mo na antokin. Gumagawa kasi ko ng kanta pagkagabi. Gusto ko yung tahimik. Tahimik kasi pag araw, ang hirap gumawa ng kanta dito sa amin, ang dami wala lang ako. Mainit, nadidisturb pa ako. Mas masarap gumawa ng kanta yung tahimik pa. Minsan naman, nagkukulong ako sa kwarto. Pag alam naman ng pamilya ko na gumagawa ko ng kanta, ay nako, hindi nila ako ini-istorbo. Kahit katok, hindi sila kumakatok sa akin. Alam nila kasi pagka nasa loob ako ng kwarto, nire-record ko yung kanta. Mare-record yung katok nila. Supporte ko pamilya. Gano'n po katagal itong pusong bato, sir, na natapos? Pusong bato, inabot siya ng mga kulang 1 hour. Tapos yan. Ay, in an hour? Meron akong ginawang kanta, 20 minutes lang. Yung salamat pag-ibigay tayo. Buo talaga siya, with chorus, bridge, kompleto. Ganun kasi gumawa lalo pagka yung talagang experience ko, ginagawa kong ang sarap gumawa ng kanta. At alam ko, dinadanas din yung mga kapwa ko songwriter na nakakagawa sila ng awitin nila, ng mga obra nila. Pagka yung inspired sila, ang sarap gumawa ng kanta. Sa mga songwriters, yan ang nice. Yan talaga ang puso, ano. Ito po, bali, ito katuwaan lang po. Kung kayo ay papipiliin kung sinong superhero po gusto nila, sino at bakit? Kung sino? Superhero po. Pwedeng Tagalog na superhero. Superman na lang, Superman. Superman. Kasi pag Superman, yung sarili ko eh. Kasi dito sa aking pamilya, ako Superman nila. Galing ng punchline ni sir. Ito pa po, marami pong gustong makaalam kung anong paborito niyo pong ulam. Ulam, nako. Ang paborito ko, marami may paborito, yung kare-kare. Diba? Ay, paborito. Sabi na diba? Paborito ko rin yun. Akala ko adobo, pero kare-kare, tama po. Favorite ko rin yun. Yung kare-kare. Tapos, magaling magluto yung misis. O ba? Baka pwedeng patikin. Hindi. Ano po ba? Kare-kareng pang Ilocano? Kapampangan? Basta yung alam ko, yung kare-kare ng Tagalog. misis ko. Yung mga suwalya. Ay, alam ko na, sir. Kare-kareng pang misis mo. Kaya siya naging napakasarap kasi misis mo lang may kayang gumawa. Ito, sir, isa pa. May nagtatanong, paborito niyo daw. Ito. Sino po para sa inyo ang pinakamahusay na singer sa ngayon? Sa opinion niyo lang naman po. Pinakamahusay na singer. Marami kasi magagaling na singer eh. Pero para sa akin, ang mahuhusay na yan, sila Regine Velasquez yan. Marami pa. Lalo yung idol natin, si Freddie Aguilar. Sila Ever Pagtulog yan. Magagaling na mga musikero. Ngayon, touch po tayo sa lockdown. So, mga 2 buwan po yun. Ano po ang mga naging activities natin noong nandyan tayo sa bahay? Ako, meron akong favorite na yung activities ko dito. Hindi mawawala yun araw-araw. Yung lagi ako nagwawalis. Nagwawalis ako ng mula hagdanan hanggang buong harapan ng bahay ko. Tapos nagpipintura ako. Yun. Ngayon ko naranasan lockdown yung kung paano maging pintor ng bahay. Sarap talaga. Talagang pulido talaga. Kasi kanya-kanyang experience po yan sa lockdown. May mga natututunan, may mga nagmumuni-muni, may mga nare-realize. Pwede niyo po bang ma-share kung ano po ba ang naging salubin niyo sa the past 2 months ng ating lockdown?
iba yung panahon ng lockdown eh, di ba? Maraming mga na-experience natin ng mga hindi dating gawin natin. Tulad meron akong isa pang assignment ngayon na pinag-aaralan ko yung mastering ng pag-recording sa home studio. Kasi nakabili ng gamit na hindi ko na-asikaso yun nung hindi pa tayo nag-lockdown, nag-quarantine. Ayun, ngayon ko sa hinaharap. Kasi kailangan ko rin yan pagka gumagawa ko ng kanta. Kailangan na i-record ko yung mga likha para mas madali ma-appreciate yung mga nakikinig. At pagka halimbawa meron akong nasa song, meron akong mas malinis na piyesa na may paparinig ng magandang pagkaka-record. Kaya kailangan natin mga songwriters, marunong din tayo kahit paano mag-recording ng ating mga likang awit. So mga kaibigan, magpo-pause break muna tayo kasi mamaya mapapakinggan natin ang mga original at saka talaga namang magagandang komposisyon ni Mr. Alon. So magbabalik po kami, just give us a few minutes. This is Global TV, London, New York, and Asia. Global TV is one of the world's largest digital content creator and transmedia platform, operating via internet, including social media platform. Ranked top 1 by international consumers of World Market for Television Board Review for integrating multiple digital platforms on our main web portal. Its mission is to engage, entertain, and enrich audiences. This is Global TV Philippines. Trusted, connected, targeted. I'm Sam, live from Global TV London studio. You are watching Global TV Philippines. Catch me soon on the Reporter News with Isabel Fernandez and Chino Hansel Philyang. See you. This is Global TV, London, New York, and Asia. Global TV is one of the world's largest digital content creator and transmedia platform, operating via internet, including social media platform. Ranked top 1 by international consumers of World Market for Television Board Review for integrating multiple digital platforms on our main web portal. Its mission is to engage, entertain, and enrich audiences. This is Global TV Philippines. Trusted, connected, targeted. I'm Sam, live from Global TV London studio. You are watching Global TV Philippines. Catch me soon on the Reporter News with Isabel Fernandez and Chino Hansel Philyang. See you. This is Global TV, London, New York, and Asia. Global TV is one of the world's largest digital content creator and transmedia platform, operating via internet, including social media platform. Ranked top 1 by international consumers of World Market for Television Board Review for integrating multiple digital platforms on our main web portal. Its mission is to engage, entertain, and enrich audiences. This is Global TV Philippines. Trusted, connected, targeted. I'm Sam, live from Global TV London studio. You are watching Global TV Philippines. Catch me soon on the Reporter News with Isabel Fernandez and Chino Hansel Philyang. See you.
This is Global TV London, New York, and Asia. Global TV is one of the world's largest digital content creator and transmedia platform, operating via internet, including social media platform. Ranked top 1 by international consumers of World Market for Television Board Review for integrating multiple digital platforms on our main web portal. Its mission is to engage, entertain, and enrich audiences. This is Global TV Philippines. Trusted, connected, targeted. I'm Sam, live from Global TV London studio. You are watching Global TV Philippines. Catch me soon on the Reporter News with Isabel Fernandez and Chino Hansel Philyang. See you! This is Global TV London, New York, and Asia. Global TV is one of the world's largest digital content creator and transmedia platform, operating via internet, including social media platform. Ranked top 1 by international consumers of World Market for Television Board Review for integrating multiple digital platforms on our main web portal. Its mission is to engage, entertain, and enrich audiences. This is Global TV Philippines. Trusted, connected, targeted. I'm Sam, live from Global TV London studio. You are watching Global TV Philippines. Catch me soon on the Reporter News with Isabel Fernandez and Chino Hansel Philyang. See you! This is Global TV London, New York, and Asia. Global TV is one of the world's largest digital content creator and transmedia platform, operating via internet, including social media platform. Ranked top 1 by international consumers of World Market for Television Board Review for integrating multiple digital platforms on our main web portal. Its mission is to engage, entertain, and enrich audiences. This is Global TV. Ayun, mga viewers, ayan. So, we're back on our second part. And again, bago tayo mag-start, gusto ko pong pasalamatan si Direk Ed Espiritu. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po makakapanayang si Direk Rene, si Sir Alon. Ayun. Babati rin si Sir Alon. Ayun, so, napaka-malaking honor kasi na nakakapanayam ko yung mga artists sa ganito, mga public figures. Marami kasi tayong matututunan eh. Hindi porke nandyan sila, may nilagay na kinikilala na natin ngayon is by ano ba tawag nito? Yung bang isinubo na lang sa kanila yung ganong klaseng karangalan. Ibig ko pong sabihin, talagang kailangan pinagdadaanan po yan, pinaghihirapan yan, maraming kailangang sakripisyo, oras at panahon. Hindi tulad po kay Sir Lito Camo, Sir Rene, nakapanayan ko rin siya, na hindi porket singer-songwriter ka, bukas, sikat ka na. Merong iba, 10 years, 5 years, 2 years. So, ang payo lang is, kapag nandiyan ka na sa, yung bang title na meron ka, just try na parang maging humble or yung panghawakan natin po. May iba po kasi pag sumikat, ano po ba? Bakit po ba yung iba pag sumikat, medyo yung bang nag-iiba po ang ugali? Tapos, yun, nawawala ng fans. Ano po masasabi niyo dyan? Dapat stay humble kahit na narating mo yung tagumpay, huwag kang makakalimot sa pinanggalingan mo. Kasi hindi naman pababagsak sa'yo. Pag matindi na sumikat ka, siyempre pag sumikat ka, ang tendency nun, nasa itaas ka, ang tendency nun, pababa. Pag dahil mo pababa, tusok yun, di ba? Talagang yun ang epekto ng pagkabiglang lumaki ang ulo mo. Dapat, kung ano ka nagsimula, ganun pa rin, kahit narating may tagumpay, huwag kang magbabago.
at maraming magmamahal sa iyo at tatangkilik sa iyo sa mga likha mong awitin. Yan, galing po yan kay Sir Rene Alon de la Rosa. So, gusto ko pong ibahagi sa inyo kanyang original composition. Ito ay laban lang para sa mga frontliners natin naman talaga na nakikibaka sa COVID-19 na pandemic. Tunghayan po natin at makinig po tayo. Yan. Bago ko kantahin, nais kung Ayun, meron pa ng surprise si Sir Rene. Sige po. Siyempre, babatiin ko nga pala ang famous, ang aming famous na panguna ng aming founding chairman, George Brad Viratore, at ang aming president, si Mr. Hitmaker, Mr. Lito Camo, ang aming presidente. Siyempre, nandiyan din ang aming treasurer, si Jojo Lobiano. Siyempre, ang aming secretary, Deng Ares, at ating mga board, katulad ng Danny Cater, Ana Luizo Olivar, Rosemary Comitman, Mr. Sander Khan, siyempre ang aming advisors, si Mr. Freddy Aguilar at ang ating puting Senador Mau. Yan, siyempre ang grupong banda ni Mr. Benji Shigwa, yan. At si Jojo Malabaw ng FAMES. At ang lahat po ng FAMES chapters na mga nabong kapuluan. FAMES. Yan, mga grupo namin sa Caloocan City chapter, FAMES San Jose del Monte chapter, FAMES Bukawi chapter, FAMES sa Valenzuela chapter, FAMES Quezon City chapter, bata, lahat po ng chapter ng FAMES. Kumusta po kayo? Siyempre, ang grupo ko sa Kumpas, yung mga samahan po namin, malulupit ng mga songwriters, baka nanonood sila ngayon ng Kumpas. At siyempre, ang Beatles Brotherhood. Mamaya babanggitin ko pa ang aking yung aking pamilya, mga nanonood din. Si Sir Bobby Sayer, Bobby Reyes, Queen, Wonder Marian, si paring Roy de la Cruz nanonood ngayon. Siyempre, ang aking magaling musical arranger, Arnie Capaccio. Siyempre, si paring Jack Delon ng Agibis. At si kapatid ko, Radanya, kapatid. At siyempre, si Tol Bing Morales, ang magaling din na musikero. Magaling din mag-gitarya. Yan. Mamaya, babanggitin ka naman yung pamilya ko mamaya. Evening po sa lahat ng mga nabati ni Sir Rene. Ngayon po, ang aking pong awitin na isa pong awiting likha ko dahil ng panahon ng COVID, nagawa ko itong awitin ito kasi naramdaman ko yung na-experience ang ating mga mababait at mga bayaning frontliners hanggang puhunan nila yung kanilang buhay pero hindi sila natatakot dahil gusto nila yung maipadama nila kung paano pagmamahal sa kapwa. Hanggang po yung awitin ito, pinamagatan ko pong laban lang para sa inyo lang. Bayan ko'y nababalot na nabing sa kay dingding pagsubok na dumating. Manalik ka at tayo'y hiling-hiling, pag-asa'y mapapasatin. Kayo'y panahon ng pagmamahalan. Galit sa ating puso'y kalimutan. Magkaisa, magkaisa, pagmamahal ating ipadama. Ikaw ako, tayo, dito sa ating mundo. Umaasang di pababayaan. Kay rami man ang mga luhan, mahal ay nawalan. Umaagay darating, laban na. Silang sumasabi na mga buhay, umaharap sa salong na kalaban. Silang tagabantay
buhay inilaan, bayan di magtatawaran. Ngayon walang mahirap o mayaman, lahat pantay-pantay sa naranasan. Manalig ka, manalig ka sa Diyos at tayo ay pakikinggan. Ikaw, ako, tayo dito sa ating mundo'y umaasang di pababayaan. Hirapin man ang mga luha, mahal ay nawalan, umating narating laban na. Di tayo dapat panghinaan sa ating nararanasan. Ikaw, ako, tayo dito sa ating mundo, umaasang di pababayaan. Hirapin man ang mga luhan, mahal ay nawalan, umaakit narating laban lang. Huwag tayong susuko, laban lang. Yun, ang isang komposisyon. Napakamaganda, galing sa puso at talagang mararamdaman po natin lahat. Hindi naman dahil sa mahirap ang, pero yung pakikipagsapalaran natin sa sakit na to, na sobrang daming apektado at knowing naman na, hindi naman sa pag-ano totoo naman na nasa third world country tayo. Hindi po biro yung mga pamilyang nakikita ko sa araw-araw, lalo na yung mga may inaasahan na yung mga tricycle driver na kung saan everyday dapat may kinikita sila. Tapos umaasa lang sa tulong ng gobyerno. Yung mga frontliner naman na minsan hindi na nakakauwi. 2 buwan, 1 buwan, hindi nila alam. Yung may mga anak, may mga nanay at tatay na syempre, para na rin protection sa kanilang pamilya, magtitiis sila ngayon na mawalay or malayo. Ang problema naman, kapag ikaw ay tinamaan naman ng sakit. Napakahirap po sa ganitong pong klaseng matanong ko lang po, Sir Alon, ano po ba ang saloobin niyo sa pagresponde ng gobyerno dito sa COVID-19? Lahat naman ginagawa ng ating gobyerno, nakakaawa nga lang kasi marami pa rin mga pasaway, di ba? Akala nila biro-biroan itong COVID-19 na dumating sa atin. Dapat marunong tayong makipagkaisa para yung bang tigilan na yung mga labas-labas pa. Alam naman natin na yung kalaban natin, hindi natin nakikita, di ba? At napakadaling makahawa. Siyempre, isaalang-alang natin yung ating pamilya, di ba? Once na tinamaan ka sa labas, pag uwi mo sa bahay, damay na ang pamilya mo. Paano yung mga mahal mo, di ba? Diba? Kaya hanggat maaari, ingat lang. Katulad ngayon, GCQ dito sa atin sa NCR. Pakinalin natin under new normal na tayo. Maraming pagbabago. Marami tayong dapat ituwid ngayon. Mga pag-iingat. Huwag natin kalilimutan. Pag lalabas tayo, isuot mo magsuot ka ng nararapat na mask. Pag uwi ka sa bahay, lagi ka magsasabon at maglalagay ng alcohol. Diba? At saka sa bahay, kailangan i-disinfect yung chinelas mo, sapatos mo. Yun man lang, maipakita mo na yung mga mahal mo, iniingatan mo rin. Pagpasok mo ng bahay, di ba? Mas maganda yung wala tayong sakit lahat. Mas masarap. Pero sa inyong opinion, positibo po ba ang inyong reaksyon sa administrasyon? Para sa akin, okay naman ang ating mga gobyerno. Ginagawa naman nilang lahat. Kaya lang, marami rin kasing mga hindi nabibigyan ng ayuda. Sana yung posibleng mga
mga nakaatang sa kanila, dapat iayos din din kanilang nasasakupan. Para naman kasi meron kasi sa ayuda, meron minsan nagdodoble ang tanggap. Dapat meron nakikita na yung mga nagbabalik ng ayuda. Yun hinahangaan ko yung binabalik nila pag doble yung nabibigyan na ng kukuha. Kasi nadadama nila ang kapwa nila, wala pa nakukuha ng ayuda. Yung lang, diba? Natulungan ko rin kapwa mo. Dapat lahat mabigyan talaga ng ayuda para naman kawawa yung mga ating na wala ng hanap buhay. Marami. Tulad natin mga entertainers, di ba? Apektado tayo. Patay po ngayon ng entertainment industry. Oo, nakakaawa. Kaya nga kami yung grupo ng Fames, ginagawa namin ang mga gawa para naman kahit paano mabigyan natin ng karampatang tulong ang ating mga kasamang mga musicians, mga entertainers sa buong bansa. At hindi lang, buong kapuluan, buong mundo. Marami tayong mga performers, mga artists, mga musicians sa iba't ibang panig ng mundo na naapektuhan talaga. Gawa ng bawal ang mass gathering. Talagang ang pinakaparaanan nindiyan, huwag po tayo makakalimot na tumawag sa itaas. Lagi po tayo magdasal at bukas makalawa, alam ko ibibigay ng Panginoon ang vaccine para naman matapos na itong Ayun. Kaugnayan lang naman po sa sinabi nyo kanina. Mensahe po sa ating mga mamamayan na nakikinig po ngayon, nakakaranas ng hirap, talaga naman sa ganitong klaseng krisis. Message po natin sa mga mamamayan na nakikinig sa krisis po na to. Huwag po tayong makakalimot at doble ingat po tayo basta alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Kung mahal po natin sila, ingatan po natin sila. Basta huwag po tayong maging kontento na nakakalabas tayo. Basta ingat lang po. Samahan po natin ng dasal at ibibigay ko yun ng taas. Ayun. So, ayan. Paalala lang po ito, dami kong hiling, no? Paalala po ulit sa mga aspiring po dahil hindi po nila alam ngayon sa ganitong klase kung may online course ba, paano ba nila ano yung kanilang passion. Paulit lang po sa ating mga kabataan na nagnanais maging singer, songwriter, composer, na naghahangad din namang makatikim din naman ng konting, parang sumikat din, mag-click at mag-hit din ng kanilang mga komposisyon. Marami pong mga song fest ngayon na tumutuklas ng mga talento sa paggawa po ng mga sarili musika. Kagaya nga ni Sir Benny Saturno at Mr. Lito Ramos sa kanilang pa-contest ngayon, songwriting contest. At meron pa yung iba't ibang song fest dyan. Huwag kayong mahihiya. Sumali kayo. Huwag niyong itago yung mga talento, yung mga likha nyo. Alam ko, karamihan ng mga musikero may mga likhang kanta yan ngayon. Kaya, basta huwag kayong susuko. Go lang, laban lang. Yun. So, ayun. So, mamaya-maya, babati ni Sir Rene yung kanyang mga viewers din. Babatiin ko lang po yung mga nag-comment sa ating Global TV Network na live. Maria, God is good. Yeah, hello po, good evening. Go Bell, Rexil Vision, hello po. Oliver Bagsik, go Global. Yes, thank you so much. Junjun Katubay, Hidalgo Tayabo, hello po. Mr. Norwin Crespo, boss, hello po, good evening. Maria, totoo po yan. Ayun, so nakikisang-ayon siya sa mga sinasabi ni Sir Rene Alon de la Rosa at si Bino Acuña. Yun, maraming salamat sa pagsusuporta niyo lagi. At catch me always live. Kung hindi man ako, ulit may tandem kami ng isang Canadian tinik. Alam ko po, naging guest po kayo doon. Sinabi ko sa akin. DJ Mitch, hello. So, looking forward na maging kakolab nila. Tinik Pinoy po sa Canada. DJ Reds at saka si Kuya Dan ng Tinik Pinoy Radio. Mga kaibigan natin yan. Yun. At bago ulit, so, si Direk Edge Espiritu, Direk. So, Direk Edge. Ayun, thank you po sa pagbibigay sa akin ng chance na makapanayam ko po si Sir Alon. So, big opportunity po at saka malaking karangalan po sa akin. So, since nabati ko na po yung sponsors ko po, si
ano ba to? Si Mel June, hello, thank you so much. At saka si The Nail Shop, magbubukas na po sila sa June 7. Yung mga gusto po pumunta doon, puntahan nyo lang yung page, The Nail Shop, at magtanong kayo. Kasi merong mga protocols, ang mga ano ngayon, sir, yung parang mga parlor, merong mga form na rin na pipirmahan. So, para guided lang po tayo sa mga gusto pong bumalik sa mga barbershop, mga pedicure, manicure, lahat po ng mga cure, ganun. So, dalawin niyo po yan. And ito na po si Sir Alon para sa kanyang, sir, babatiin niyo po at tutugtugin po namin yung Pusong Bato na talagang nag-hit sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Go ahead, sir. Ang nais kong batiin, siyempre, ang aking family, ang aking mga inspirasyon. Yan. Siyempre, ang aking misis, si Raquel. Yan. At siyempre, ang aking mga supling, ang aking pibunso, si Justin, si Jaira, James Ryan, si Anna May, John D, Jordan, Jermaine, Jeremy. Siyempre, ang aking anak na si Jeffrey at ang kanyang may bahay na si Danica, ang kanyang na si James. Yan. At sa De La Rosa family na mga nanonood po ngayon. At sa mga kaibigan natin, mga musicians yan, basta love ko kayo. Yan. At ang ating mga kaibigan, sa iba't ibang panig ng mundo, siyempre, para sa inyo lahat, ang aking awiting naging daan para marinig ang aking mga obra. Ito ang nagdala sa awitin sa akin. Itong isang binigay ng Panginoon para sa inyo. Pusong Bato para sa inyo lahat. Nang ika'y ibigin mo, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y dahil yung panay sakit ng ulo. Sabi mo noon sa akin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon iniwan mo? Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog at ng iyong lupuin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Kahit saan ka man ngayon, tingin mo ito awitin. Baka sakaling ika'y magising ang matigas mong damdamin. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lupuin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, makatulog buhat ng iyong lupuin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Tulad niya na may pusong bato.
napakahusay talaga naman. At ngayon po mga kaibigan, ang oras po ay 9:04 p.m. So magandang gabi po sa inyong lahat. Yung mga hindi pa po kumakain, magsikain na po tayo. Si Sir, di rin pa kumakain. At maraming salamat June Salubong, June 1, 2020. Maraming salamat po in behalf of Global TV. Sir Rene at Direk Eds, naku, maraming salamat po. Sana po sa ulitin makapanayan po namin kayo ulit. Yes, there. Thank you so much sa Global TV. Pagbigyan ng pagkakataon. Signing God off. bless you, Lord. Kayo din po. Thank you.